Hinagupit ng bagyong Basyang ang Surigao del Sur at Lanao del Norte kagabi. Ang ilang mga bahay at sasakyan inanod ng rumaragasang baha. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Ivan Tarinque. Alas 11:50 kagabi naglandfall ang bagyong Basyang sa Bayabas, Surigao del Sur. Sa Tandag City, agad pinasok ng baha ang ilang mga bahay. Sa barangay Poblacion, Caguait, Surigao del Sur, inanod na ang ilang bahay sa tabing dagat. Sa bayan naman ng Cantilan, rumagasa ang kulay putik na tubig baha sa barangay Cabasaan. Ang mga residente, gumamit na ng lubid sa paglikas. Sa Hinatuan, higit 700 residente ang inilikas sa 5 island barangay. Sa Iligan City sa Lanao del Norte, rumagasa rin ang baha. Hindi na tuloy madaanan ang Tubod Bridge. Ang mga sasakyan nakaparada sa Iligan Central High School, inanod na. Ang mga binaha naman sa Barangay Tinapoy, kinailangan na ng rescue. Mga kapatid, Mobile Journal Ivan Tarinque po, hatid ang mukha ng balita. Samantala, gumanda na raw ang panahon sa Surigao del Sur matapos manalasa ang bagyong Basyang. Para sa update, nasa linya si News 5 Mindanao correspondent Bril Montalvo. Bril? Sheryl, tama ka na pasado alas 11 kagabi nang mag-landfall si bagyong Basyang dito nga sa bayan ng Bayabas sa probinsya ng Surigao del Sur. At iba na ang panahon kagabi na napakalakas ang ulan at sa mga oras na ito, Sheryl, ay lumabas na si Haring Araw. At bumubuti na ang panahon dito sa buong probinsya ng Surigao del Sur. At iba na rin mula sa signal number 2, ngayon ay nasa signal number 1 na lang. Ito nga ang buong probinsya ng Surigao del Sur ngayon. Sheryl. Bril, may mga ilang barangay daw na first time binaha dyan? Sheryl, hindi bababa sa 10 barangay dito nga sa bayan ng Bayabas, Surigao del Sur ang apektado ng paglandfall nga dito sa bagyong Basyang kagabi. At higit 400 residente ang nasa evacuation center sa iba't ibang lugar nga dito sa Bayabas at noong ay sa gawa ng preemptive evacuation ng LGU ng Bayabas at swerte nga sa assessment ng LGU ay wala silang naitalang missing or casualty dahil sa pananalasa ni Bagyong Basyang. Sheryl. Hindi ba nawala ng supply ng kuryente at tubig? Sheryl, kagabi nga, pasado alas 7 ay biglang nawala ang linya ng kuryente at maging komunikasyon dito sa lugar ng Surigao del Sur. At buti na lang, pasado alas 4 ng madaling araw ay bumalik naman ang linya ng komunikasyon at ang supply ng kuryente. At sa tubig naman ay hindi naman nawala, okay lang yung supply ng tubig nga dito sa buong probinsya ng Surigao del Sur. Sheryl. May nakuha na ba tayo, Bril, na initial assessment pagdating sa damage na idinulot nitong bagyong Basyang at may napaulat bang casualties dyan sa Mindanao? Sheryl, ayon nga kay Mayor Apolonio Luzada dito nga sa Bayabas, Surigao del Sur, ay wala namang masyadong major damages sa infrastructure at maging sa agriculture sa kanilang bayan. Pero doon nga sa lugar sa Cagayan de Oro City ay merong isang pamilya, mag-asawa at kanilang 2 anak na minor de edad ang nasawi kagabi matapos mag-landslide doon sa Barangay Agusan, Cagayan de Oro City dahil nga dito sa bagyong Basyang. Sheryl. Maraming salamat at patuloy kayo mag-ingat. Bril Montalvo.